10 taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang araw na hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ako nga pala si Lexa, ang nag-iisang anak ng isang kilalang business tycoon na si Charles Emerson. Bata pa lamang ako ay naulila na ako sa aking ina. Namatay ito dahil sa panganganak sa akin. Kaya naman makalipas ang 5 taon ay nag-asawang muli ang aking ama. Sa katauhan ni Tita Maureen, isang dalagang ina. Oo, dalagang ina dahil may isa itong anak na babae. Ito ay si Clarissa. Sa una ay mabuti ang pakikitungo ng mga ito sa akin. Masaya pa nga ako dahil halos kasing edad ko lamang si Clarissa. Ang pakiramdam ko ay may instant sister na ako. Ngunit nagkamali pala ako. Habang kami ay lumalaki at nagdadalaga, ay unti-unti kong natutuklasan ang masama nilang motibo sa aming ama. Pinamulat sa akin ni Daddy na ituring kong parang tunay na kapatid si Clarissa, na ganoon naman ang aking ginawa, kahit pa napapansin kong parang may mali sa pinapakita nilang mag-ina. Hindi ko na lamang iyon, kahit pa napapansin kong parang may mali sa pinapakita nilang mag-ina, ngunit hindi ko na lamang iyon iniintindi. Sapagkat nakikita kong masaya si Daddy sa pamilyang meron kami ng mga panahon na yon. Hanggang sa nagdalaga na nga kami at nagkanobyo ako sa katauhan ni Lincoln. Classmate ko siya noong college at magkasosyo ang pamilya namin sa negosyo, kaya naman talagang hindi na kami iba sa isa't isa. Matagal niya na akong nililigawan bago ko pa siya sagutin. Oo, siya ang una kong nobyo at gusto ko sana na siya na rin ang panghabang buhay na makakasama ko. Isang araw, nasa isang coffee shop ako nang bigla na lamang may lumapit na crew sa akin. Ma'am, excuse me po, may nagpapabigay po sa inyo. Wika ng crew sa akin. Sabay abot ng isang slice ng blueberry cheesecake. Nagpalingalinga ako kung sino ang nagpapabigay nito. Kibit balikat na lang ako nang mapagtantong ako na lamang pala ang nag-iisang tao sa coffee shop na iyon. Huli na nang mapagtanto ko na may singsing pala sa loob ng cake. At bago pa nga ako makareact, ay nasa harapan ko na si Lincoln at nag-propose siya sa akin. Hey honey, will you marry me? Nakangiting sabi nito sa akin. Sandali akong natigilan dahil sa sobrang pagkabigla. At nang makabawi ay agad akong sumagot ng, Yes son, I will marry you. Sabay yakap sa pinakamamahal kong lalaki. Nang araw ding iyon, ay pinaalam namin sa aming mga magulang ang plano naming pagpapakasal. Wala naman silang naging tutol doon. Isang linggo, bago ang aming kasal, ay binigyan ako ni Clarissa ng bridal shower at ito ay ginanap sa isang hotel. Inimbitahan niya ang mga kaibigan ko. Natuwa naman ako kasi kahit marami kaming hindi pagkakaintindihan ni Clarissa, ay suportado niya ako sa bagong journey ng aking buhay. Iba't ibang naughty gifts ang tatanggap ko ng gabing iyon. Lexa, grab some wine dahil sa susunod na mga araw ay Mrs. Ward ka na. Wika ng medyo tipsy kong kaibigan. Oo nga sis, hero, get some drinks. Sabay abot sa akin ni Clarissa ng baso ng champagne. Go, drink it. For girls only. Sigaw nito habang nagkakasiyahan sa loob ng isang unit ng hotel. Nakaramdam ako ng pagkahilo. At ang mga sumunod na pangyayari ay nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa isang kwarto na at walang kahit na anong saplot. Gulong-gulo ako ng mga oras na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit ako napunta sa ganoong sitwasyon. Ang tanging natatandaan ko na lamang ay ang champagne na ibinigay sa akin ng stepsister ko. Nasa ganoong ayos ako nang bigla na lamang may nagtorpel. Dali-dali kong kinuha ang bathrobe na nakakalat sa sahig at itinapi sa aking hubad na katawan at agad na binuksan ang pintuan. Gulat na tumambad sa akin ang buong pagkatao ni Lincoln. Lalaki na lamang ang mga mata nito dahil sa sobrang pagkagulat nang makita ang ayos ko. Nabitawan nito ang bulaklak na sana'y ibibigay niya sa akin. Walang sabi-sabing mabilis itong lumabas ng kwarto at iniwan akong nakatulala at hindi alam kung saan ako magsisimula. Iyak, takot, kaba, at halo-halong emosyon at maraming tanong sa aking isipan na hinahanapan ko ng kasagutan. Ngunit wala akong maisip na kahit isang sagot. Umuwi ako ng bahay upang tanungin si Clarissa about what happened last night.
Ngunit nahuli na pala ako. Galit na galit akong sinalubong ng aking daddy. Andun din si Lincoln at matalim na nakatingin sa akin na para bang isa akong kriminal. What do you think you are doing? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong pumasok sa kokote mo ha? Hindi kita pinalaki para maging indecent woman. Ikakasal ka na, Lexa. Bakit mo nagawang lokohin si Lincoln? Galit at dire-diretsong sadidad sa akin. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Hindi na ako magpapakasal sa anak niyo, sir. I'm sorry. Mariing sabi ni Lincoln at dali-dali nang nilisan ng aming bahay. Ni hindi man lamang nito hinayaan na makapagpaliwanag ako. Iyak ako ng iyak hanggang sa marinig ko ang aking stepmom na si Tita Maureen. Ang tawag dyan ay hindi makontento. I told you, Charles. Yang anak mo na yan, may tinatagong baho yan. Narinig kong sabi niya kay Dad at lumapit ako kay Clarissa. Clarissa, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong magpaliwanag kay Lincoln. Naroon ka kagabi, hindi ba? Umiiyak kong pakiusap sa kanya. Oo, pero bakit ko naman gagawin yon? Matagal kong pinagplanuhan ang setup na yon. Tahasan itong sabi sa akin. Anong sabi mo? Sinetap mo ako? Paano mo nagawa sa akin to? Itinuring kitang parang tunay na kapatid. Kahit palagi tayong nag-aaway at hindi magkaintindihan, minsan na hindi ko naisip na magawa mong sirain ng ganito ang buhay ko. Walang hiya ka. Galit na galit kong sabi sa kanya at saka ko siya sinabunutan. Sa ganoong sitwasyon kami nakita ni Dad at ni Tita Maureen. Charles, tignan mo kung anong ginagawa nitong anak mo. Talo pa ang squatter. Sigaw ni Tita Maureen. Dad, she hates me. Tingnan mo, nagkasugat ako. Sabay pakita ni Clarissa sa braso niya na mayroong kalmot na. What happened to you, Lexa? Parang hindi na ikaw ang anak na pinalaki ko. Galit na sigaw ni Dad sa akin. Dad, please, listen to me. Sinetap lang ako ni Clarissa. Ang lahat ng ito ay kagagawan niya dahil naiinggit siya sa akin. Umiiyak kong sabi. But Dad didn't listen to me. Instead ay mas kinampihan pa niya ang second wife niya at pati na rin ang anak nito na si Clarissa. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin na naiinggit ang anak ko sa'yo, Lexa. Bakit? Ano bang dapat na ikainggit niya sa'yo, ha? Galit na sabi ni Tita Maureen sa aking that time. At first, ramdam ko naman talaga na hindi ko sila makakasundo. Alam ko rin kung ano ang mga habol nila sa daddy ko. Pero hinayaan ko na lamang yon. Nagbulag-bulagan na lamang ako dahil alam kong kahit anong sabihin ko kay Dad, ay hindi niya ako paniniwalaan. May word against their words. Wala akong laban doon. Parang ako ang naging sampit sa sarili kong bahay. That day, I decided to move away para makalimot sa iskandalong napasukan ko. Hindi ko na rin ipinilit ang ginawang pagsiset up sa akin ni Clarissa. Para saan pa ba yun wala namang naniniwala sa akin. At isa pa, ay wala na rin naman sa akin si Lincoln. Umalis ako ng bansa to start over again. Kung papaano, hindi ko alam ng mga panahon na yon. Basta't ang alam ko lamang, ay gusto kong lumayo at makalimot sa bangungot na nangyari sa buhay ko. Lumipas na nga ang mga araw. Nasa Canada na ako that time. At sinusubukang umpisahan muli ang aking buhay nang bigla na lamang may panibagong pagsubok na dumating sa aking buhay. Miss Lexa, are you alright? Tanong ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Oo, tama ang narinig nyo. Nagtrabaho ako roon at isa akong receptionist. Matagal ko nang inaplayan ng posisyon na yon sa Canada. Na-postpone lamang nang mag-propose si Lincoln sa akin. Dahil mahal ko siya, ay pansamantala kong kinalimutan ang karir ko. Yes, at pinili ko siya towards my ambition. Dahil mahal na mahal ko siya. Kaya naman nung iniwan niya ako, I have no choice but to grab the opportunity na magbabangon muli sa pagkatao ko. But things doesn't go that way. I found out that I am 1 month pregnant. Things started to falling apart again. Kung kailan nagsisimula na ako ulit, eto na naman ang problema. Nagbunga ang isang gabing hindi ko inaasahan sa buhay ko. Ni hindi ko alam kung sino ang lalaking nakasiping ko noon. Unti-unting pumapatak ang mga luha sa mga mata ko. Gusto kong simigaw sa galit. Pero kahit anong gawin ko, hindi nito mababago ang katotohanang nagdadalang tao na ako. Mabilis na dumaan ang mga araw at buwan. Ngayon ay 10 taong gulang na si Timothy. 10 taon na rin ang nakakaraan
nang mangyari ang bangungot sa aking buhay. Hindi ko na sana aalalahanin pa ang lahat ng ito until my dad called me para umuwi ng Pilipinas. For some reason that I know. Nang nasa airport na kami going to Philippines, ay bigla na lamang, "Excuse me, miss, do you have any other flight next to this flight? Cause I don't want to be with the naughty and spoiled brat kid on the plane." Tanong ng isang lalaki na ang tinutukoy ay ang aking anak na si Timothy. "Excuse me, anong karapatan mong sabihan ng anak ko ng naughty at spoiled brat?" Galit na sita ko sa mayabang na lalaki. Ngumiti lamang ito ng nakakaloko. "I'm sorry but this is the only flight that going to the Philippines today." Sabi ko sa kanya at medyo kunot ang noon nito na para bang disappointed. "Dapat sa mga katulad mo ay bumili ng sariling eroplano. Napaka-presko mo." Inis kong sabi, sabay irap sa kanya. "Daddy!" Patakbong sabi ni Timothy sa lalaki. Sabay yakap niya rito. "What the?" Magmumura pa sana ito nang mapagtantong naroon ako sa harapan niya. "Timothy, come here. How many times I told you na huwag kang lalapit basta-basta sa hindi mo kakilala ha?" Sita ko sa aking anak. "But mom, I think he's my dad. We have the same mole in our forearm." Seryosong saad ni Timothy sa akin. "Oh, come on. Modus niya yan, no? Huwag kang mag-alala, miss. Hindi lang ikaw ang unang beses na naganyan sa akin." Nanginginsulto nitong sabi sa akin. "Excuse me, what are you talking about?" Naiinis kong sagot sa kanya. "What do you want? Money? How much do you need?" Tumatawang sabi nito sa akin. Sa sobrang inis ko, ay nasampal ko na lamang siya bigla. Sabay talikod dahil sa takot na baka balikan ako nito at saktan. Pero hindi naman nangyari ang bagay na yon dahil nakarating naman kami ng Pilipinas ng matiwasay. Until so, Clarissa, kasama si Lincoln. Sila pala ang pinadala ni Dad para sumundo sa amin. "Oh hi, my long lost stepsister." Bati nito sa akin. Hindi pa rin ito nagbabago. Mukha pa rin itong pera at hindi na ako nagtataka pang sila na ni Lincoln dahil alam kong parte yon ng kanyang plano sa akin noon, ang agawin ng lahat sa akin. "Hindi ka naman nagpasabi na may kasama ka pala?" Wika sa akin ito. "Oh my gosh, don't tell me, Lexa. Nagpunga na." Hindi na nito'y tinuloy ang sasabihin ng makitang masama na ang tingin ko sa kanya. "Pwede ba, Clarissa? Kung mukha akong simulan, umuwi ako ng Pilipinas para kay Dad at hindi para sa'yo. Take it easy, sister. Wala naman akong sinasabi Ang tagal mo kasing nawala. Malay ko ba kung sino ang tatay ng batang yan?" Sarkastikong sabi ni Clarissa sa akin. "Oh Han, nandito lang pala kayo." Wika ng lalaking nakasagutan ko sa airport kanina. "Siya ang asawa mo?" Tanong ni Lincoln sa akin at nakita ko namang nagulat si Clarissa. "Sweetheart, kilala mo ba sila?" Tanong ng lalaki sa akin. Hindi. Let's go na, sweetheart. Kakain pa tayo sa gustong kainan ni Timothy." Nasabi ko na lamang, "Ma'am, I told you, siya ang daddy ko." Wikang muli ni Timothy sa akin nang makitang bumalik ang lalaking tinawag niyang daddy kanina. Thanks for saving me kanina Nasabi ko na lang sa lalaki. "You owe me 2 times. Nakangiting sabi nito sa akin. "Saan ba kayo? Ihatid ko na kayo sa inyo." Presenta nito sa amin. "By the way, I'm Luke." Pakilala niya sa akin. About what happened kanina sa airport, my apology. I don't mean to offend you. I just did same quiet place lang sana." Hindi pa natatapos sa sasabihin niya, ay nagsalita na nga ako. "It's okay. You're forgiven. And I'm sorry din, dahil maingay ang anak ko. First time niya kasing umuwi ng Pinas Nasabi ko na lamang sa kanya. "By the way, I'm Lexa Emerson." Pagpapakilala ko sa kanya. "Emerson? So ikaw ang nag-iisang anak na Mr. Charles Emerson?" Gulat na tanong niya sa akin. "Unfortunately, yes." Tipid kong ganti sa kanya. Doon ay nag-umpisa na ang aming pagkakaibigan. Tumiretso ako sa bahay namin. And sad to say, hindi naging maganda ang pangyayari. "Hi Lexa, I miss you darling." Salubong sa akin ni Tita Maureen. "Stop acting like you really miss me, Tita. Alam nating dalawa na hindi natin gusto ang isa't isa." Prangka kong sabi sa kanya. "Lexa,
Tawag sa akin ni Daddy. Hindi ko alam kung narinig niya ba ang sinabi ko sa kanyang asawa. But it doesn't matter. Nagmano ako sa kanya bilang paggala at inutusan ko rin si Timothy na magmano sa kanyang lolo. Mano po, lolo. Abutin na sana ng anak ko ang kamay ni Dad nang bigla na lamang iiwas niya ito. Lexa, can we talk in private? Uwi ka ni Dad sa akin. Sino ang batang yan? Ang tagal mong nawala tapos babalik ka na meron ka ng bitbit na bata? Hindi ka ba nagsasawang bigyan ng kahihiyan ng pamilya natin? Galit na sabi ni Dad sa akin. Dad, anak ko si Timothy. Apo mo siya. Sabi ko kay Daddy. Wala akong apong bastardo. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Marin niyang sabi sa akin. Kung hindi niyo po kayang tagapin ang anak ko, hindi na lang ako pupunta sa kasal ng paborito mong stepdaughter. Baka makasira pa ako sa magandang image ng pamilya mo. Matigas kong sabi sa daddy ko. Tuluyan ang nalaso ng isipan ng daddy ko ni Tita Maureen. I have no choice kung hindi ang muling lumayo. Are you okay? Tanong Lilok sa akin nang minsang tawagin niya ako at yayaing lumabas. Sa tagal ko sa Canada, wala na akong balita sa ibang mga kaibigan ko. Tanging si Luke na lamang ang meron ako ngayon. Yeah, I'm fine. Don't worry about me. Sanay na ako kay Dad. Tugon ko na lamang sa kanya nang maengkwentro ko ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko kay Luke sa kabila ng hindi magandang senaryo ng una naming pagkita. Mali ang naging akala ko sa kanya. Dahil ngayon ay sobrang close na sila ni Timothy. Mukha nga silang tunay na mag-ama pag magkasama. Actually, napagkakamalan silang mag-ama. Lexa? Naikwento mo pala sa akin dati na ikakasal ka na dapat, hindi ba? Tanong ni Luke sa akin. Oo, kaso nga lang ay naset up ako ng aking stepsister. Ayun, nalaman ni Lincoln. Ang akala niya ay pinagtaksilan ko siya. Hindi man lamang niya ako inayaang makapagpaliwanag. Lecheng bridal shower kasi yan eh. Sana hindi na ako umattend. Kaya hindi na ako pupunta sa Tiffany Hotel. Dahil sobrang bangungot ang nangyari sa akin dyan. Dire-diretso kong kwento. Tiffany Hotel? Takang tanong niya sa akin. Tanda mo pa ba kung anong date yung naging bridal shower mo? Muli nitong tanong sa akin. Oo, at hindi ko yun makakalimutan. Yun yung araw na nagsimulang masira ang buhay ko. That was April 24, 2014. Friday night nun. Sabi ko sa kanya. Natigilan na lamang si Luke at parang namutla. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin at bigla na lamang niya akong niyakap. Ikaw, matagal na kitang hinahanap. Thank God. At hindi ko akalain na ikaw pala yun. Usal niya sa akin. Anong pinagsasabi mo, Luke? Nagtataka akong tanong sa kanya. April 24, same day ng sinasabi mo. I had sex with a stranger girl. Nakainom ako noon pero hindi ako lasing. Hindi ko alam kung bakit may babae sa kwarto ko. Kung saan ako naka-check-in. Nauna akong nagising para bumaba ng lobby. Ngunit pagbalik ko, may lalaking galit na sa room ko. Kaya naman hindi na ako tumuloy. I feel something is wrong. Nagtry akong balikan ka at alamin ang pangalan mo. At kung bakit ka nagpunta sa kwarto ko. Pero wala na akong chance gawin yon. Natakot ako, Alexa. Nalaman kong may impluwensyang tao pala ang dad mo. Patawarin mo sana ako. Tinakot lang kasi ako ni tita mo. Kaya nang malaman ko na pumunta ka ng Canada, ay sinikap kong sundan ka at subaybayan. Kaya totoo ang sinasabi ni Timothy. Alam kong anak ko siya. Patawarin mo sana ako, Lexa. Hindi ka agad ako nakaimik sa sinabi ngayon ni Luke. Dahil ang tanging naisip ko na lamang ng mga sandaling ngayon ay walang kasing samaang napangasawa ng daddy ko. Nalaman ko rin na alam na ni Lincoln ang ginawang pagsiset up sa akin ni Clarissa. Silang tatlo ang magkakasabuan para makuha ang major sales ni Dad sa kumpanya. Hindi man legally adopted si Clarissa, magkakaroon pa rin siya ng karapatan sa kumpanya kapag napangasawa niya si Lincoln. Hindi alam ni Dad ang lahat ng itulok. Kailangan nating sabihin kay Daddy. Sabi ko sa kanya. Kaya agad kaming kumonsulta sa abogado at kumalap ng matibay na ebidensya para magpatunay sa kawalang-yaan ng mag-inang si Maureen at Clarissa. Kasama na ang kasosyo ng daddy niya na pamilya nitong si Lincoln.
Sa katunayan ay naniniwala naman talaga si Daddy sa pagkakataong ito dahil ayon sa kanya ay unti-unting nababawasan ang pondo ng kumpanya sa hindi niya malamang kadahilanan. Ngunit nagbulag-bulaga naman daw siya dahil wala naman daw siyang sapat na ebidensya. Patawarin mo ko, Lexa anak, dahil di kita kaagad pinaniwalaan. Kailangan pa talagang umabot tayo sa ganito para matauhan ako. Kaya naman patawarin mo ko anak. Umiiyak na usal ni Dad sa akin. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nakulong ang mag-ina sa kasong theft at falsification of documents. Tuluyan na ring tinanggal ng mga board ng kumpanya ni Gus ang pamilya ni Lincoln. Dahil sa pakikipagsabwatan nito sa mag-ina, hindi na lang sinampahan ng kaso dahil wala namang matibay na ebidensya para sa kanila. Kahit alam ng mga ito na may katotohanan ang binabanggit sa kanila. Nagpapasalamat ako kay Luke sa tulong na ginawa niya sa akin at pati na rin sa pamilya ko. Hindi ko na siya sinampahan ng kaso dahil biktima lang rin naman siya. At isa pa, ayaw kong makalagkad ang pangalan ni Timothy, lalo pat nagkakaisip na ang anak ko. Natanggap na rin siya ni Dad. Di naglaon, formal na umakyat ng ligaw sa akin si Luke. At hindi nagtagal, ay naging kami na nga. Lumipas lang ang ilang buwan, ay nagpasya na kaming magpakasal. Thank you for saving my life. Ang akala ko ay bangungot ang nangyari sa akin. 12 years ago, yun pala, after 12 years ko matatagpuan ang lalaking tunay akong mamahalin. Wika ako kay Luke. Mahal kita, simula pa noong nung una kitang makilala, Lexa. Salamat sa tadhana. Nilapit ka niya sa akin, kay ni Timothy, kayo ang buhay ko. Saad ni Luke sa akin, sa kanya ako hinalikan sa noo. Kung minsan, may mga pangyayaring hindi umaayon sa gusto natin. Akala natin isa itong kabiguan na habang buhay nating dadalhin. Ngunit hindi natin alam na ang kabiguan pala na iyon ang maghahatid sa atin sa isang matamis at masayang bukas para sa panghabang buhay.